220,000. Tapos ito guys, 523. Ilan yan? Add lang tayo, ano tayo nagana guys? Ilan? 700,000. Okay, so dagdagan natin. So kung ito ay 3.2, sabihin ko na lang ito ay 1 million. Tapos ito ay 500. Tapos ito, siguro gawin natin itong 720. Para ganun mo tayo. Okay? Ilan na ito? Pakihan niya ito guys. 2,220,000. No? So 1 million na lang kailangan. So bigyan lang natin ito ay 400,000. Tapos ito 600,000. Ayan. Ito na. So dito ay 3,220,000. Tapos dito babaan ko lang dahil 700 lang to. Gawin ko lang itong 60,000. Tapos sa siguro 100. Okay, tapos ito gawin natin itong ilang pa kulang. Ito 300,000 na lang to. Wait lang. Wait lang. Dagdagan ko na lang ito guys. 2 million. Baguhin ko lang ang saglit. 1.4 7. Pakihan niya ito. Tama ba ang 2.7? Sorry yan. Tama ba? 2.7? Ilan? Ulang pa ako ng ilan? 400. So 400, lagay ko na lang dito. Okay, next. Tapos dito guys, siguro gawin ko na lang itong 1 million na lang din. Tapos ito ay 300. Tapos ito ay 300,000. Magkano pa kulang po para ma-balance ko? Sorry 1.6 minus 2.7, 1.1. So kung 1.1, ito ay 500,000, ito 600. Ayan. Ay, kanyo, balance ito. Okay tayo dyan. Yan yung kanya statement of financial position. Okay, so, ulitin ko. Ang sabi sa'yo, nung kliyente, okay, sige nga, bumili ako ng business, bili ko sa XYZ, at ang gusto kong gawin mo ngayon, gumawa ka ng consolidated financial statement. Okay, now, ito din yung aking ABC sa XYZ. Okay tayo so far. Ngayon, sa problem ng business combination, usually, meron dyan mga binibigay na additional information. At ito yung additional information na ipapakita ko sa inyo. Number 1. Number 1. On January 1, 2025, the fair value of this inventory, kunwari sabihin na lang natin 785,000. Yan daw yung fair value ng inventory. Okay, that's number 1. Okay, number 2. Sabi natin, sa equipment naman daw, ito daw, ang fair value naman daw niya ay 500,000. Sabi natin ito daw, equipment, 500,000. Okay, yan lang, wala nang iba. The rest, parehas. So, lahat ito, at fair value, except itong dalawa. Lagyan ko ha. Now, question. Sir, bakit natin kailangan malaman yung fair value ng assets na ito? Okay? Dahil, since binili mo o in-acquire mo si XYZ on January 1, kailangan malaman mo kung magkano ba talaga
yung value ng assets and liabilities ni XYZ. Na yun yung objective mo. Alamin mo kung magkano yung fair value ng assets and liabilities ng XYZ. That's why, sinabi ko sa inyo kanina, itong inventory na to, ang kanyang fair value is 785, at itong 700 na to, ang value na, ang valuation ng X5 value. The rest, parehas na. Ibig sabihin, itong 600, 500, equal sa fair value. Okay ka doon? Okay. So far, you have the statement of financial position, meron ka ng additional information. Ngayon, i-combine mo na. Paano mo siya i-combine? Ito. Pag i-combine mo siya, ito yung process, ha? Ito yung kailangan mo. Ito yung patong working paper mo, ha? Anong kailangan mo? Kailangan ko ng FS. Dalawang FS. FS ni ABC, FS ni XYZ. Ayan na nga, ibinigay na sa'yo. Ayan yung ABC, yung XYZ. Ngayon, ang gagawin mo, pagsasamahin mo siya. Paano mo siya pagsasamahin? Gagawa ka ng working paper. Sir, ano itong working paper na ito? Isipin mo na lang Excel. Alam mo yung Excel, right? Alam mo yung Excel na parang ganun lang ito. Working paper. Sa working paper na yun, sir, ano yung ilalagay ko dyan? Ang ilalagay ko dyan, ito, elimination entry. So, ibig sabihin, sa working paper, mag-record ako ng tinatawag na elimination. Okay? Entries yun. Anong journal entry lang din? So, pag ginawa ko yan, ang mangyayari, itong FS na to, pagsasamahin ko using elimination entry, tapos meron na ako consolidated financial statement. Ganun lang siya kasi. Okay, now, umpisahan natin. Ito, gagawin ko na yan. Gawa na ako ito. Meron na ba tayong FS? May FS ba ni ABC? May FS ba ni XYZ? Ginawa naman ba natin ito? At nakita niyo kung paano ko siya ginawa. Ito bang information na ito, ginawa ko lang din. Pero nasabi ko sa inyo, ito ay, bakit merong fair value na ito? Dahil yung objective ko nga, dapat malaman mo yung fair value on the date of acquisition. Okay? Now, tapos ang sumunod kong sinabi, yung gagawin natin, i-combine natin. Paano mo i-combine? Yung kailangan mo, working paper. Tama? Yung gagawin mo sa working paper, gagawa ka ng elimination na. Isahan natin. So, gawa tayo. Okay, first step, ang gagawin mo, tatanggalin mo yung share o yung sheet. Ito, tatanggalin mo ito. Yung shareholders equity ni subsidiary. Bakit? Kasi, nung binili ko si XYZ, 100% yung tama. Nung binili ko siya, ibig sabihin, pagmamayari na siya ni ABC. Tama ba yan? Ngayon, alam niyo ba yung term na substance over form? Alam niyo yung term na substance over form? Yung ginagamit natin sa accounting. Substance over form. Ngayon, dapat, since binili na ni ABC si XYZ, ito na lang, simplihan na lang natin. Si Jollibee tsaka si Mang Inasal. Di ba si Jollibee in-acquire na si Mang Inasal? Assuming ganito na lang din. Sila yung ABC tsaka XYZ. Pag binili mo kasi ang isang kumpanya, as a general rule, dapat ma-terminate na yung kumpanya na. So pag binili ko si Mang Inasal, dapat matanggal na o ma-terminate na yung kumpanya na. Okay? Eh bakit? Bakit? Nung binili ni Jollibee si Mang Inasal, nag-e-exist pa rin si Mang Inasal. Hindi naman siya na-terminate. Tama ba yun? Tama? Okay. Bakit? In substance, nakikita mo, meron pang Jollibee, meron pang Mang Inasal. Tama ba yun? Pero in form, pag binuksan mo yung financial statement ni Jollibee, okay, wala kang makikita Mang Inasal. Kasi sa papel, sa financial statement, terminated na si Mang Inasal.
Yun yung ibig sabihin. Okay tayo? So, ibig sabihin, dito sa working paper, ang objective mo, tanggalin. Dapat hindi na mag-exist si Mang Inasal sa papel. Okay tayo ron? Para matanggal siya sa papel, tatanggalin mo. Dapat hindi na mag-exist itong share capital na ito. Kasi ito yung nagpapatunay na meron pang Mang Inasal. Okay? Para sa form, para hindi na talaga siya mag-exist, tatanggalin mo itong tatlong ito. Okay tayo ron? O paano mo tatanggalin? Ano ba ang normal balance niya? Ano normal balance ng share capital, share premium, unit earnings? Credit. O kung tatanggalin ko siya, ano gagawin ko? I-debit mo. So, mag-record ako ng share capital, tatanggalin ko ng buo. Okay? Tanggalin ko ng buo yung mismo kumpanya. So, tanggalin ko yan, share capital, 1 million. Next, share premium. Tanggalin ko rin, 300,000. Tapos, retained earnings, tanggalin ko rin, 300,000. Yan yung debit ko. Okay tayo. Now, next, number 2. Yan tanggal na. Tinanggal mo na. So, ito wala na to. Tama? Lagyan mo lang ng X mark para at least makita natin na naayos mo na. Okay tayo. Next, number 2. Dapat din, kung gagawa ka ng consolidated financial statement, may nakita ka bang Mang Inasal dito sa papel? Dito. Kunyari ito ay Mang Inasal. May nakita ka bang XYZ? Aside dito, meron ka nakita? Dito. May nakita ka bang XYZ dyan? Aside doon sa XYZ na. Meron. Tapos investment in XYZ. Nag-i-exist ba si Mang Inasal? Dapat hindi na. Diba? So kung dapat hindi na, dapat dito, tanggalin mo na rin. Okay tayo no? So this time, ang gagawin natin, ang i-credit mo ngayon, investment in XYZ. Unti-unti mo siyang tatanggalin. O so magkano to? 1 million plus 3 plus 3. Ilan? 1.6. So 1.6. Oh, sir, hindi pa tapos. Yeah, syempre, hindi pa tapos yung process. Pero tinanggal mo na unti-unti. Ilan ang tanggal mo dito? 1.6. Ilan na lang kulang? 400. So mamaya sa process natin, tatanggalin. Okay tayo doon. Next, so tapos na tayo sa number 1. Naintindihan niya. Nakuha. Ayan na, number 2 tayo. Okay. Number 2, kung mapapansin mo dito, ano sabi ko sa inyo? Dapat, pag in-acquire ni ABCCXYZ, dapat lahat at fair value. Tama ba yan? Siyempre, ito at fair value, ito at fair value. Tama? Ano dyan ang hindi fair value? Inventory at saka equipment. So, ang sabi sa standard, kailangan mo daw i-adjust yung mga items na nandito papuntang fair value. Yun ang gagawin natin. I-adjust mo lang. Paano mo i-adjust? Kung 752 at ang ating fair value ay 785, magkano yung adjustment na gagawin mo? 35. Tama? Since naka-record na yung 750, kasi ito, mamaya nga natin eh. Tama? Since naka-record yung 750, ilan na lang yung i-record mo para maging 785? So mag-record ako ng inventory, ilan? 35. Naka-record na to, tama? Nasa financial statement na, 750. Eh ang sabi, dapat daw ang fair value ng inventory mo 785. O ilan yung dapat mong idagdag para maging 785. So kung 750 na to, plus 35, lalabas 785. So pag ni-record ko to, magiging 785. Okay tayo na. O sige nga, gawin nyo sa equipment. O sa equipment, ilagay natin ito paano. Ganito ha, kasi baka magkamali kayo. Ito yung way para magkamali ka. Pag kinompare mo itong 500 at 700, mali ka na. Okay? Hindi mo kino-compare yung 500 dun sa historical cost na 700. Hindi. Saan mo siya kino-compare dun sa book value? Ano ba ang book value? Historical cost minus accumulated, lalabas yung book value. So magkano yung book value nito?
550. Yan yung book value. So, i-compare mo ngayon. Ang book value is 550. Magkano ang fair value? So, ano dapat? Dapat mabawasan, magdagdagan. Mabawasan. Kasi mabawasan natin. Pag binawasan natin, ano ginagawa mo pag binabawasan mo ang isang asset? Debit or credit? Credit. Tama. Okay, ha? Ito na, mag-credit na ako. Para hindi kayo magkamali. Ano isusulat ko dito? Equipment or accumulated depreciation? Kasi pag sinabi mo equipment, ilalagay ko dito, mali ka na. Bakit? According sa principle ng accounting, meron tayong ginagamit na historical cost. At ang sabi sa historical cost, hindi mo pwedeng baguhin yan. Kung 700 yan, ang i-record mo, dapat 700 lang yan, hindi mababago. Pag nag-record ka ng equipment na 50,000, ano maapektuhan? Yung 700. Bawal. Sabi sa principle ng accounting. So therefore, saan ka mag-a-adjust? Sa accumulated depreciation, doon sa accounting estimate. Okay? So ang adjustment mo, madadagdagan yung accumulated depreciation. So tingnan mo to. Pag nadagdagan yung accumulated, itong mangyayari, magiging magkano na ito? 200. Magiging? So 700 minus ilan? Equal na siya doon sa fair value. Okay tayo ron. So pag tinaasan mo yung accumulated, hindi yung historical cost, same magiging effect, magiging 500. Ito yun. Okay tayo ron. Okay. Now, so far naayos mo na. So ito naayos mo na. Naging fair value na to. Ito naging fair value na rin. Dahil sa entry na to. Okay. Next. Anong sunod kong gagawin? Mapapansin mo, hindi pa gusto ko tama. Ano sabi ko, kailangan? Maubos. So therefore, mag-record ako na, basing ko lang the base. Accumulated depreciation, ilan nga ito? 50. Okay, now, tingnan mo dito. Anong balancing figure mo para mag-equal? O mag-equal yung debit sa credit? 15. Saan pinalagay? Saan pinalagay? Debit. Ano nalagay kong account? Anong nalagay kong account? Tingin mo. Nalagay ka na? Investment. Sir, bakit ganon? So, ang objective nga natin, mabawasan eh. Pero bakit nagdagdag ka? Mamaya dun sa pangatlo, makikita mo mag-equalize siya. Okay tayo lang. So far, ang objective ko, number 1, tanggalin si Mang Dasal, si XYZ. Okay, number 2, i-adjust yung assets and liabilities at fair value. Nagawa ko na ba? Okay. And number 3, i-recognize ang goodwill. Kung meron man. Okay? Kung meron bang goodwill, i-recognize ko. Okay? Now, ano ba ang goodwill? Doon ba sa intermediate accounting po ninyo, i-discuss nyo ba yung term na goodwill? Goodwill. Yes, Jesse? Tapos sa discussion ng goodwill, ano tutunan mo sa goodwill? Ang goodwill is kasama. Ang goodwill ay, meron ba tayong tinatawag na generated goodwill? Wala tayong generated goodwill. Hindi tayo pwedeng sinabi si Starbucks. Hindi niya pwedeng sabihin na, dahil maganda yung aking customer, maganda yung customer relationship ko, maganda yung ambience ng aking store, meron akong goodwill. Walang ganun. Ngayon, nagkaroon ng PFRS number 3, yung bagong standard. Ang sabi sa standard, isang way ka na lang pwede magkaroon ng goodwill. At kailan yun? Pag nag-acquire ka ng business through business combination. Yun lang. So, ibig sabihin, every time na magbubukas ka ng financial statement ng kahit na anong kumpanya, at pag meron kang nakitang goodwill, ibig sabihin nun, meron siyang biniling kumpanya. Okay tayo ron? So this time, objective ko dito, i-check, meron bang goodwill or wala? Okay, so paano mo siya gagawin? Ito ko sa inyo. Ito na yung huli guys. After yun, tapos na yung papel. Tapos na yung consolidated.
mag-recognize ng goodwill? Number one, i-check mo muna magkano yung consideration na ibinigay ni ABC. Magkano binigay niya? Para makakuha yung 100%. 2 million. Lagay mo 2 million. For the meantime, ito lang ilalagay ko ha, consideration. Kasi minsan, hindi naman ito palagi 100%. Minsan ito ay 80. Kasi pag 80 merong, lagay ko na nga, NCI. May NCI ba? Wala. Bakit walang NCI? Kasi ito ay 100%. Kung ito ay less than 100%, magkakaroon ng value yung NCI. For the meantime, ito muna. Okay. So magkano yung total? 2 million. Tapos ang gagawin mo lang, kukuhanin mo lang yung fair value of subsidiaries net asset. Okay. Fair value of subsidiaries net asset. Ano yun? Anong ibig sabihin niya kung dito net asset? Kung naalala mo. Yes, narinig ko na. Ano nga yun? Asset minus liability. Ano ibig sabihin ng net asset? Nasaan dyan? Ito ba? Ito? O ito? Nasaan dyan yung net asset? Ito, di ba? Yan yung net asset. Ibig sabihin, kuhanin mo daw yung fair value ng asset ni subsidiary at saka kuhanin mo yung fair value ng liability. O, sige nga, o dyan. Magkano ang fair value ng asset ni subsidiary? Ito, dito guys. Ito lang. Ito ba yung fair value? Yes. 1/4 sa kanil. Ito ba yung fair value? Hindi, di ba? I-adjust natin, tama? Magkano ang fair value? 785. So 1/4 plus 785. Ito ba yung fair value? Anong fair value? 500. So 1/4 plus 785 plus 500 ilan? 2,685,085. Yan yung fair value of asset, of identifiable asset. Okay tayo doon. Next. Magkano yung fair value of liability? Check nyo lang to. Ito ba yung fair value na? Yes, wala nang binanggit. Ito ba yung fair value na? So magkano yan? 1,1. Okay, so 1,1. Ngayon, magkano na yung fair value of subsidiaries net asset? Yan yun. Magkano? 1,500,000. So minus mo lang. 1,585,000. O magkano? 415. Yan yung goodwill. Okay, kaya ba? Pag mas mataas yung consideration na ibinigay mo, compare din sa natanggap mo. Okay, according sa PFRS number 3, hindi yun loss, yun ay considered goodwill. Kasi meron kang nakikitang potensyal dun sa business na yun, kaya mo siya binili. Okay? So tawag sa kanya, goodwill, 450. Okay, tayo doon. Ngayon sabi sa standard kinay-base mo lang. So far, tingnan natin. So far, magkano ang investment in XYZ? Ito. 2 million, di ba? Minus 1,600. Tapos ano ginawa natin? Add 50. O yan na lang matitira. 2 million minus 1,600 plus 50. Ano matitira? Nakita nyo na ba yung 450? Ano yung 450? Goodwill. Yun yung goodwill. So recognize ka ng goodwill. Okay? 415. Tapos tanggalin mo na yung buong investment in XYZ. 450. Okay, kaya ron. So, ganyan yung itsura ng business combination. Kaya? Kaya ba?